Ito yung tinatawag na bid'ah. Kapag naglagay ka sa anim na to, sa pagsamba nagdagdag ka, ikalawa sa may sabab nagdagdag ka, sa katangian ng ibada nagdagdag ka, sa lugar ng ibada, sa panahon at miqdar yung bilang ng ibada. Ilang rakat yung maghrib? 3. Pag nagdagdag ka ng 4, nagdagdag ka sa bilang ng ibada, bawal din yun. At kapag ginawa mong 2, bawal din yun. Sino yung nagsabi sa'yo magsala ka na maghrib 3 rakaat sa panahon ng 6 o'clock? Ang Allah Ta'ala. Sinabi sa Quran, Aqimus salatu liduluki syamsi ila ghasaqil layl wa Qur'an al-fajr, inna Qur'an al-fajr kana mashhuda. Di ba? Magsala ng fajr, ng maghrib, ng isya. Di ba? Sa Quran meron sa hadith. So, ibig sabihin, pagdating sa panahon, hindi ka pwede mag-imbento ng ibada sa panahon maliban sinabi ng Islam. Yung Eid, sino nagsabi mag-celebrate ka ng Eid pagkatapos ng Ramadan? Islam. Sa Eid al-Adha, Islam. So, bakit may walang nakalagay sa Quran pati sa susunna yung celebrate ng Maulud? Kasi wala naman talaga. So, sa ibada ng panahon, hindi ka pwede mag-imbento, pati ng bilang ng number, hindi pwede. 6 yan. Ulitin ko. Yung pag-imbento ng anumang uri ng pagsamba, ikalawa sa may sabab, sa dahilan, ikatlo sa kanyang katangian, ikaapat sa kanyang lugar, ikalima sa panahon, ika-6 yung bilang. Para maintindihan yung 6 na yun, pagsama-samahin natin siya sa isang ibada. Yung sala, number 1 yung kanyang pagsamba. Yung sala, ilang wajib sa isang araw? 5. Hindi ka pwede magdagdag ng pang-6. Ang 5 na ito ay tinatawag niya jinsul ibada. Yung talagang hindi ka nag-imbento ng nagdagdag, nagbawas. Yan yung original niya. Tama? Yan yung number 1. Yung ibada, hindi ka nagdagdag, hindi ka nagbawas 5 sala sa isang araw. Ikalawa yung sa may sabab, sa dahilan. Tama? Sa sala na to, sasabihin mo, sino man nakapagsala ng maghrib ay meron siyang anghel na 5,000 na anghel. Pagprotektahan siya. So, nagdagdag ka ng sabab doon nang wala kang dalil, bawal yun. O sino man magzikir, pagkatapos ng maghrib, meron siyang anghel na 1,000 na anghel. Puprotektahan ka ni Allah sa kamalasan. Protektahan ka ni Allah sa kahirapan. Tama? Hindi ka pwede magdagdag ng sabab, mag-i-connect mo sa isang ibada. O sino man nag-iwan ng sunna ng maghrib, ay merong parusa sa libingan. Hindi ka pwede magdagdag sa isang ibada na to ng sabab, ng dahilan. Ikatlo, yung sa kanyang katangian. Anong katangian ng maghrib? Katangian niya, 2 yung kanyang tasyahud. Pero isa yung walang tasyahud. Tama? Kasi 3 rakat yun eh. Yun yung katangian. Huwag natin bilangin yung number. Kasi yung number yung pang 6 yun. Yung maghrib, pagkatapos mo ng isang rakaat, sa ikatlong rakaat ay magtasyahud ka na. Yun yung katangian. Bawal ka magdagdag, magbawas sa katangian ng sala. O halimbawa, inakikita natin na, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Nagdagdag ka ng katangian doon, bawal yun, walang ang dalil. O magbawas ka ng katangian sa ibada, bawal yun. Kasi nasaan dalil? Kasi nasa loob ka ng ibada. Sino magsabi sa'yo ng katangian na yan, dagdag mo yan? O sino nagsabi sa'yo, bawasan mo yung katangian na yan? So, perfecto yung Islam. Hindi ka pwede mag-imbento ng katangian. Nakuha ninyo? Number 4 yung lugar. Sino nagsabi kapag wajib yung sambayang sa masjid ka? Islam. Hindi ka pwede sabihin na ang wajib ng sambayang sa masjid, pareho lang kapag nasa barangay hall ka. Hindi ka pwede mag-imbento ng lugar. Number 5, yung zaman, yung oras ng ibada. Sino nagsabi sa yung maghrib alas 6? Islam. Hindi ka pwede ka mag alas 5? Hindi. Yung nagbawal sa'yo ng alas 5, siya rin nagbawal sa'yo, nagdagdagan mo yung maghrib. Siya rin yung nagbawal sa'yo, baguhin mo yung itsura ng ibada. Siya rin nagbawal sa'yo, maglagay ka ng sabab. Siya rin nagbawal sa'yo, magbawas at magdagdag ka. Ito ang tinutukoy na annal asla fil ibada. Ang unang batas sa lahat ng ibada ay ito ay kailangan ng dalil sa'yo. Sabi ng Rasulullah. At ang magbago ka, isa sa 6 na ito, magdagdag ka, magbawas ka, ito ang tinatawag na bid'ah. Alam niyo na yung bid'ah. Kapag nakarinig kayo ng bid'ah, yung 6 na yon baka binawasan o dinagdagan.